Kaya nga sabi ko kanina kung meron dapat kawaan, yung mga biktima ng drug war, yung hindi na binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Doon sa mga, dapat ang kaawaan dyan, yung mga pinatay at pinalabas na sangkot sa illegal na droga. At dapat kaawaan dyan, yung mga tulad ni Leila de Lima, na ginawang poster girl ni Digong. Binabo yung pagkababae, pagkatao, dignidad. Tapos itinabi pa siya ng mga kongresista doon sa kanyang tormentor. For so many hours. Siya dapat yung kaawaan. Yung isa dapat kasuklaman. At inambahan pa ng suntok, di ba? Inambahan pa ng suntok. At kinukuyog pa ng mga alipores ni Digong. Yung 300-pounder na dati niya executive secretary, si Medjal Dea, di ba? Si Bello, si Panelo. Pero makukuyogin pa. Pagkatapos nila ipakulong ng 7 taon na napatunayan na wala namang sala, at yung kanilang mga pinressure na magtestigo ay binawi yung testimony, sila pa yung malakas na loob na mag-amba at kukuyugin. Kita mo itong mga walang hiyang ito, di ba? Sobra Sobra Buti na lang wala ako ron Kung nandun, ano mangyari? Ha? Kung nandun. Ano? Kung nandun. Ha? Kung nandun? Kung nandun. Eh di, kakain ako ng Jollibee na sinerve nila. No? Jollibee yung, sinabi ko na Akala nyo, akala ko babatoy naman sana sabi nga ni Trillanes, yung ganyan, ang habol niyan, awatin siya. Diba? Awatin siya. Nandun yung kanyang mga bodyguard, nandun yung kanyang mga alipores, more than 300 pounds yun. Si Medjal Dea. Tapos dinuduro si Father Flavi habang nakaupo. Nakita mo yun, diba? Yung dinuduro, tinuturo. Pero hindi ako kinabahan hindi ako natakot para kay Father Flavi. Kasi kung kilala niyo si Father Flavi, hindi magpapaganyan yan Pari yan. Tama. Pero wag niyong gaganyanin si Father Flavi. Laki sa kanto yan. No? Laki sa kanto yan. No? Tapos nandun pa si Kit Belmonte sa likod. Di ba? Hindi siguro nila kilala si Kit Belmonte. Dating kongresista. Hindi yun simpleng kongresista. No? Kaya kung nandun ako, papabayaan ko si Kit Belmonte. Kakainin ko yung Jollibee. Jollibee na sa nerve. Ito lang medyo nahinaan ako rin sa ibang mga kongresista. No? Meron kasi ibang mga kongresista magagaling. Pero may ilan ako nahinaan. No? Kasi ang ganda ng tumbok nila Di ba napipigan na nila kay Duterte na kay Duterte na ha? Ilan lang? Wala ba ako? Ha? Ilan lang yung karamihan, yung kongresista. Hindi kasi natutumbok na napipiga na kay Duterte na walang kwenta yung ikinaso nyo. Pinortray nyo na sabi ng isang kongresista na yan, Queen of or Drugs Lord. Paulit-ulit. Drugs Lord no? Hindi, sana yung tinumbok na. Di ba? Kasi alam na naman ang lahat Meron ng Supreme Court, meron ng decision yung korte. Si Duterte mismo, 'di ba? Inamin na niya. Yan ang desisyon ng korte, you respect that, 'di ba? Kung nakitang inosente siya, di inosente. Sana tinumbok na, sinagad na. Don't you think at the very least this woman sitting beside you deserves your apology? Apology. No? Tapos ambahan mo. No? Napakawalang hiya mo talaga kung gagawin mo pa yan. 7 taon na kulong. 'Di ba? Tapos puro mga lalaki, yung mga alipores niya, kukuyugin pa si Laila. Diba? Kukuyugin ba talaga? Buti na lang pinalibutan Tapos nung dinedepensahan ni Father Flavi, si Father Flavi yung binalingan. Diba? Kitang-kita No? Kitang-kita Diba? Ang feeling ko yung sinabi ni Congressman Nuno ng kawalang hiyaan No? At least dito pwede ako magsabi no? Sa TV program, hindi pwede. No? Saan ba kayo pinagbawalan? Saan TV program? Hindi pa, okay lang sabihin. Diba? Yun doon sana sila focus. Dahil para kay Digong, this is political theater. Pati yung pagdating ni Sara, part yan ng political theater Pati yung pagsabi niya na 12 out of 10, no? Ang galing ng performance ng aking tatay. Diba? Performance Ibig sabihin, nadulas din siya. Performance, this is basically performance. No? Yun nga, so mukhang nakabuti pa to. So mukhang nakabuti pa to kay Duterte. Tingin ko sa balance sheet,
ay naabot niya yung kanyang objective ng rallying the troops. Naabot niya yung kanyang objective na siya ay binigyan ng entablado. Dahil board na siya sa Davao at walang pumapansin sa kanya kahit nagpe-press con siya ron. Diba? Walang pumapansin sa kanya eh. Hindi na siya sineseryoso. Ngayon, nandun siya sa Senate, tapos napaka-differential ng mga senador. Diba? Tapos ngayon, nandito siya. Nagpe-perform siya. Pero malinaw ang kaibahan ng Kongreso at saka Senado. At least, no, yung Kongreso, nilagay siya sa lugar niya. Hindi ka pwedeng sumigaw, hindi ka pwedeng magmura, hindi ka pwedeng magtanong, di ba? Kung gagawin niya yan, binibreak, di ba? Tapos magre-resume, tapos ipapatanggal yung kanyang GAGO, ipapatanggal yung kanyang PI, ipapatanggal yung kanyang sampal, di ba? Ganun dapat. At least, yung minimum na yon nagawa ng Kongreso at kitang-kita yung diferensya niya sa Senado. At least doon, kailangan ipagdiwang niya ng kwan. We have to give credit where credit is due. Ang layo nung ganung klaseng kondukta ng Kongreso sa Senado. Mahiya naman yung Senado. Mahiya naman siya. Tapos ando, nagpapapicture pa kay Sara. Diba? Puro ngiti sila. No? Parang, ako naman kayo, di ba, respeto rin naman yung Kongreso. No? Kung wala kayong bilib sa Kongreso, at least respeto nyo naman. Huwag naman kayo parang masyado kayong sycophant dito sa Vice President. No? Paki-spell nga po yung sycophant para malinaw sa lahat. S-Y-C-H-O-P-A-N-T. Why? Yata eh. Tama ba? Parang delayed yung reaction mo. Parang delayed yung reaction mo. Pasensyahan nyo na po si Senator, ganyan talaga. Ito, I get the feeling na na mukhang kinimkim nyo itong emosyon na ito na hindi nyo masabi sa inyong mga ibang TV guestings kaya sumabog dito sa Fox First. Tama ba? Ito ba yung nangyayari ngayon? Hindi naman, nasabi ko naman sa iba. No? Nasabi ko naman, no? Ganyan din yung pagpupuyos? Kahit kanina naman, nasabi ko naman, kahit medyo kulang na isang letra. Bakit na-censure kayo? Na-censure? Kaya pag mga NTRCB tayo, sasabihin ko, hindi kulang na isang letra yun Hindi yun mura. Ganun ba? Hindi yun, nagalit ako yung inaambahan si Laila. Diba? Tapos kinukuyog ng mga naglalakihan yung mga bodyguard, no? Hindi, nakausap ko si Senator Leila dyan kagabi. Hindi, pero grabe yung kabastusan niya. Kaya hindi ko nga alam kung bakit. Actually, alam ko naman kung bakit, no? Pero nakakadismaya lang na marami pa rin Pilipino yung chinichiri yung ganung pag-uugali. No? Hindi pinakita. Katanda-tandang tao, siya na nagsabi, dati executor, naging mayor, naging vice mayor, naging congressman, naging presidente. Tapos ganun yung asta mo. Lalo sa babae, katabi mo. Diba? Tama. Kahit sa angulo mo tingnan mali eh. Kaya dapat yung mga mamamayan, wag na magpabudol. Gusto ba nila na yung kanilang mga anak at yung kanilang apo, yan yung magiging idol? Yan yung magiging role model? No? Yung ganyang klaseng halimaw? No? Isipin naman ng mga magulang. Diba? Paano ini-invoke ni Digong nung Quadcom? Yung mga magulang, kawawa naman, no? Kawawa naman yung pinag-aaral nila mga anak, naging addict, no? Kawawa naman, no? Ganun yung kanyang drama eh, 'di ba? Tapos the end justifies the means. I did worse for the best of this country, 'di ba? Ginawa ko yung pinakamasama para sa kabutihan ng bansa. Yes, Senator, alam mo, tama yung sinasabi nyo kanina, no? Kaya crucial yung pag-appear ni Senator Trillanes dyan eh. Kasi siya yung nag-burst ng bubble na yan eh. Kasi kung yan lang yung argument, pwedeng supportahan pa rin yan. I-justified na rin ibang mga Pilipino. Lalo kung nakikita lang yung threat ng illegal drugs. Hindi, okay lang yan patayin. Di ba? Pwede nilang yan, i-justify eh. Pero yung testimony ni Senator Trillanes, yung tinutumbok niya yung mga bank accounts, na hindi to for some noble purpose. Di ba? Kung totoo yung allegation niya, kaya dapat sagutin yun eh. Di ba? Yun yung pupuntarehin nila, ipatawag nila sa uli si Digong, tapos yun ang focus. Yun yung focus next hearing.
Kaya dapat ipatawag pa nila. Dahil yun yung patapos na eh. Diba? Yun yung patapos na eh. Sige, sampalin mo ako. Sabi ni Trillanes, pumirma ka lang sa waiver. Magpapasampal na ako. No? Oo. Biglang binawi yung waiver eh. Sabi niya, pipirmahan ko yan. Tapos biglang may kondisyon na. No? Kailangan ko tanungin yung asawa ko dahil joint account kami. Eh hindi naman joint account mo tsaka ng asawa mo yung sinasabi ni Trillanes. Yung joint account yun ni Sarah. Oo. Diba? Tapos, malinaw na yung paper trail ang pinapakita, mga drug lords, mga triads, yung nagbigay ng mga cheque. In the millions, in the billions. Yun yung pinapakita. Yun yung puntiryahin. Huwag yung kanyang drama. No, na itong kidnapper, no, may kinidnap na dalaga, tapos kinahasa ng 1 buwan. Eh talaga naman tayo nakikisimpatsaron at galit na galit din tayo. Pero anong kinalaman yun doon sa kanyang drug war na 35,000 yung kanyang pinatay? At sabi niya, kulang pa. Gusto pa niyang dagdagan. Diba? Yung sinabi niya ng presidente siya, kung si Hitler ay nagpapatay ng 3 milyong Hudyo, medyo mali yung kanyang numero, hindi 3 milyon. 6 na milyon. Ako ay magpapapatay ng 3 milyong adik. Dapat ganun yung mga ginagawa sa Kongreso. Pinapakita yung kanyang video nung sinabi niya yon at yung sinasabi niya ngayon na ang gusto niya i-rehab yung mga addict. Yun yung itatapat mo. Katulad ng ginawa ni Luis ni Dan Fernandez, damihan pa yon. Dahil ang dami niya mga kasinungalingan na sinasabi na hyperbole pag nauhuli siya. Ito sinabi niya, ang linaw-linaw. No? Hindi ako nagtatanim ng ebidensya sa mga kriminal. Tapos ito, may video. Nagtatanim ako ng ebidensya sa mga kriminal. Yun yung dapat yung ganung klaseng contradiction. Pero yun, appetizer na lang yun eh. Ang main ay matagumpay ba yung anti-drug, anti-crime campaign o pinalitan mo lang yung 20 drug lord na pinatay mo ng sarili mo mga drug lord, katulad ng sinabi ni Asierto, Matubato, Las Cañas, etc. Yun yung pupuntirahin. At ito yung katibayan na tumatanggap ka ng milyon-milyon sa mga drug lord, sa mga triads. Sami Uy, Michael Yang, etc. Smoking gun. Nakapirma. In-encash nyo. May record yung mga bangko. Yan yung pupuntirahin. No? Iwas na kayo doon sa kanyang entablado, yung kanyang performance. No? Parang, siya ay isang nakasakay sa kabayo at pinapatay yung mga bandido. Na siya ay nakasakay sa motorsiklo at naghahanap siya ng mga kriminal na babarilin. Ganun yung kanyang drama eh. Dahil alam niya na may bahagi ng ating populasyon na yung ganung klaseng vigilante, yung ganung klaseng the Punisher ang hinahanap. Buti na lang, marami sa ating mga kababayan na nabudol ay hindi na nagpapabudol ngayon. At nakikita natin yan sa mga survey. Nakikita natin yan doon sa nagsasabi na okay sa amin papasukin ng ICC. Na okay sa amin nalitisin yung mga involved na yan sa Duterte government. Yun yung maganda ngayon. No? Sana yun yung pakinggan ng mga kongresista na nasa likod nila ang mamamayan. No? Kesa yung kawawa naman ito, ang tanda-tanda na, at changing the topic, ang usapin dito, connivance ni Trillanes, ICC, Diyos ko po naman, no? Wag namang ganon.